Noong 2009, nakilala namin si Baek Soo-jang, isang driven straight isang mag-aaral na hindi kumukuha ng dumi sa sinuman. Binibuli siya ng mga kaklase niya, tinutulak siya tungkol sa kawalan niya ng ina, pera, o katayuan sa lipunan. Pero hindi si Soo-jang ang tipong umaatres. Lumalaban siya gamit ang matalas na dila at matigas na balat. Still, kahit dinadala niya ang sarili niya na parang hindi niya kailangan ng kahit sino, deep inside, she wished she wasn't so independent at baka may masasandalan siya. Isang unang pag-ibig na maaasahan kapag ang mga bagay ay naging mahirap. Sa bahay, ang kanyang nakababatang kapatid na si Suban ay ginugugol ang kanyang mga araw sa mga video game habang ang kanilang ama ay masyadong abala sa trabaho upang maging magulang. Naiwan si Sujang para kunin ang tamad, makulit na si Suban, magluto, at humahawak sa lahat. Nang marinig niyang tinutuya siya ng kanyang mga kaibigang gamer dahil sa pagiging mababang ranggo, nagpasya siyang pumasok. Nangako siyang i-level up siya sa loob lang ng 3 araw. Kahit na ang ibig sabihin nito ay araw at gabi na walang tulog. Habang naglalaro, nakikipagkumpetensya siya sa isang manlalaro na nagngangalang Black Dragon, isang 22 taong gulang na agad na binato siya ng lilem dahil sa pagiging 19 pa lang niya. At sumakay pa siya para iligtas siya sa kalagitnaan ng labanan. At sa isang lugar sa kaguluhan, nakakakuha siya ng damdamin. Iniimbitahan siya ng Black Dragon na sumali sa kanyang koponan, ang Fatal Attack na binubuo ng 3 pang manlalaro. Noong una, tinutukso nila siya para sa kanyang healer username. Ngunit nang ibunyag niya na siya ay isang babae, pinalitan niya ang kanyang hawakan sa strawberry, at ang mapaglarong panunukso sa pagitan nila ni Black Dragon ay tumitindi lamang. Ang kanilang in-game chemistry ay hindi napapansin. At si Sujang ay mahinang tinatangkilik ang atensyon. Habang patuloy silang naglalaro at nagte-text sa labas ng laro, nagsimulang magbonding ang dalawa sa mas malalim na antas. Binuksan niya ang tungkol sa kanyang buhay, inamin na wala siyang mga magulang at madalas na nakakaramdam ng pag-iisa. Nangangako silang nandyan sila para sa isa't isa, dahan-daang nahuhulog sa ritmo ng patuloy na pakikipag-chat at mga sesyon ng paglalaro sa gabi. Pagkatapos ay darating ang pinakahuling pagsubok habang nagpaplano ang team ng isang real-life team meetup kung saan makikita ang lahat sa karakter. Ang Ultimate Pro ay nakakatakot gaya ng kanyang avatar. Ang Q-tip ay nagbibigay ng emo vibes at ang Beanbag ay malambot at matamis. Lahat sila ay nagbibiro na ang Black Dragon ay hindi kailanman nagpapakita para sa mga ganitong uri ng mga kaganapan, ngunit naniniwala sila na gagawa siya ng eksepsyon para kay Sujang. Nang biglang sumulpot ang isang wannabe 15-year-old rockstar na may kasamang nakakatakot na performance at off-key na pag-awit, gumuho ang mundo ni Sujong dahil iyon ay Black Dragon, ipinahayag niya sa publiko ang kanyang pagmamahal sa harap ng lahat kasama ang kanyang mga nambubuli at hindi siya nahiya. Tinatawag niya itong pathetic at storms off, humiliated. Sa bahay, umiiyak sa kanyang unan, ipinahayag niya na ang kanyang unang pag-ibig ay hindi nakakahiya. Fast forward sa 2024, at si Sujong ay naging isang puwersa na dapat isaalang-alang sa mundo ng korporasyon. Kilala bilang isang director killer, siya. Pinalayas na ang 3 korap na direktor na hindi nakayanan ng kanyang walang BS na ugali. Iginagalang at kinatatakutan siya ng kanyang koponan at lahat ay naghahanda para sa pagdating ng kanilang susunod na malas na amo. Kasabay nito, si Ban Juyian, tagapagmana ng grupong Yansong at nag-iisang apo ng chairwoman, ay undercover na nag-uugat sa katiwalian ng korporasyon mula sa loob. Pinapanatili niya ang mababang profile sa publiko, itinatago ang kanyang pagmamahal sa musikang rock at nagsusumikap na protektahan ang imperyo ng pamilya. Ang susunod niyang assignment ay ang pumalit bilang bagong direktor ng Yongsan Department Store na siya ring departamento ng Sujangs. Ipinaalam sa kanya ng kanyang sekretarya na si Chief Kwan na gusto ng kanyang lola na dagdagan niya ang kita at benta ng tindahan. At dahil nasa mahalagang posisyon na siya, dapat na mas mahigpit niyang sundin ang mga alituntunin. Si Juan ay nakikitang naglalakad na may dalang malita habang inaalala ang mga alituntunin na dapat niyang sundin. Dapat siyang laging magmukhang perpekto sa publiko, huwag gumawa ng mga bagay na makakasira sa kanyang reputasyon, at sumuko sa personal na buhay na maaaring makasira sa kanyang imahe bilang isang ideal. Negosyante. Ang malita pala ay naglalaman ng pampalit na damit para kay Juyen na isinuot niya sa isang rock band concert. Habang siya ay sumasayaw, tinawag siya ni Chief Kwan tungkol sa isang emergency kasama ang kanyang lola. Habang nakikipagkarera sa ospital para sa kanyang lola, na aksidente si Juan na walang ibang tao kundi si Sujang. Pilit niyang tinatanggal ito, ngunit hindi siya nito binibitawan ng ganoon kadali. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, determinadong tiyaking hindi siya scammer, at nauwi sa pagtatag sa ospital. Iniisip ni Juan na nakikilala niya siya habang iniisip niya na sinusubukan lang niyang manligaw. Frustrated, nadulas siya sa crowd. Dumedalo si Juyen sa isang libing ng mga empleyado kasama ang kanyang lola at pinapanood itong inaaliw ang anak ng namatay na manggagawa. Ang eksena ay nagpapakilo sa kanya habang nag-trigger ito ng isang flashback ng oras na sinisi niya siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Siya ay lumalakad sa isang mahigpit na lubad mula noon, nabubuhay sa ilalim ng napakalaking presyon bilang kahalili. Sa bahay, sumilong siya sa kanyang lihim na otaku cave na nakatago sa likod ng isang makinis na pader sa kanyang designer bedroom, na tila ang tanging lugar na maaari niyang paghinga.
Samantala, huminto si Sujong sa Ultimate Pro na ngayon ay nagpapatakbo ng isang restaurant at nagsimulang pagsamasamahin ang mga bagay-bagay at sinabing mayroong isang bagay tungkol kay Hua na parang pamilyar sa pakiramdam. Ang paraan ng pagsasalita niya at ang paraan ng pagkilos niya. Ang kakilakilabot na realisasyon ay bumungad sa kanya na maaaring siya ay Black Dragon at hindi siya okay. Kinabukasan sa punong tanggapan, narinig ni Julian ang boses ni Sojang na umaalingaw sa mga bulwagan, nagrereklamo tungkol sa lahat mula sa mga walang kakayahan na driver hanggang sa masamang pagkain sa cafeteria. Malinaw na pinagsasama-sama niya ang mga bagay sa tuwing nawawala ang isang direktor. At sa pagkakataong ito, desidido na siyang makisama sa bagong lalaki. Samantala, si Julian ay tahimik na nagmamasid sa lahat at nagtatala kung paano pagpapabuti ng departamento. At Chief hanga si Kwan sa kanyang inisyatiba. Dumaan si Julian upang makita ang kanyang kaibigan, chief designer na si Kim Shinan, isang kaibig-ibig na gulo at isang serial flirt. Pinipigilan siya ni Julian sa haba ng mga braso at binalaan siya na umiwas sa mga romansa sa opisina, pagkatapos ay tumakbo nang hindi sinasadyang nadungisan ni Shinuan ang kanyang shirt. Maya-maya pa, pumasok si Julian sa bago niyang opisina. Itinulak ng team si Sujong batiin siya at nagpa siya siyang maglaro ng colt gawin ang buong bagay sa politika sa opisina. Ngunit nang pumasok siya, nakita niyang nagpalit siya ng mid-shirt at nag-freeze. Isang napakalaking tato na dragon ang nakaunat sa kanyang likod at bumagsak ang kanyang panga. Ito ang hit and run na lalaki, ngunit nagmamadaling tinakpan ni Julian ang kanyang bibig, pinigilan siya bago pa niya masabi ang kanyang napagtanto. Si Julian ay nagbibihis sa kanyang opisina at nahuli lamang ni Sujang na pumapasok sa kalagitnaan ng pagbabago. Ang awkward na moment, lalo na't napagtanto niyang hindi lang siya ang killer na direktor, kundi pati na rin ang babaeng aksidente niyang nabangga ng kanyang sasakyan. Ang masaklap pa, parang sisigaw na siya. Kaya, mabilis niyang tinakpan ang bibig niya at pinalabas siya, iginiit na kalimutan na nila ang lahat ng nangyari. Gayunpaman, ang pinsala ay tapos na, at siya sa isip ay nagbibigay sa kanya ng isang strike at nagpa siya na kailangan niyang bantayan siya. Maya-maya, lumabas si Julian para kumuha ng chocolate latte dahil matamis ang kanyang ngipin, ngunit hindi niya maaaring ipagsapalaran ng sinuman na makakita sa kanya na magpakasawa. Si Sujong ay nagpakita at sinubukang bilhin ito para sa kanya. Ngunit siya ay nataranta at nagbolts. Hindi nagtagal, nakipag-away siya sa isang maliit na bata dahil sa isang limitadong edisyon na laruan para lamang makasalubong muli si Sujang, malinaw na hindi niya araw. Nag-aatubili, binigay niya ang laruan sa bata habang nanonood si Sujong ng may kasiyahan. Sinimulan ni Hua na makita si Sujong bilang isang banta sa pag-aakalang marami siyang alam. Sa pagitan ng hit and run, ang tato, at ang lihim ng kanyang rock club, nakaupo siya sa tatlo sa kanyang pinakamalaking kahinaan. Pinalutan niya ang ideya ng pagpapaalis sa kanya, ngunit agad na pinasara iyon ni Chief Kwan. Kaya sa halip, nagpa siya si Hua na gawin siyang kaawa-awa at mag-isa siyang mag-iwas. Sa susunod na pagpupulong, siya ay lumapit sa kanya ng husto, nitpicking lahat ng kanyang sinasabi. Ngunit pinananatiling cool ni Sujang at pumalakpak pabalik ng hindi pinagpapawisan. Ang kanyang senior, gayunpaman, ay hindi gaanong humanga at pinagalitan niya siya dahil sa labis na pagsasalita at karaniwang tinatawag siyang aso para sa pagtatrabaho ng mas mahirap kaysa sa iba. Gayunpaman, tumanggi si Sujang na maglaro ng maliit kahit na malinaw na napagod siya sa walang tigil na pag-atake ng kanyang amo at ng kanyang mga kasamahan. Samantala, inimbitahan ni Julian si Shin Woo-won na maghukay ng dumi kay Sujang sa pamamagitan ng team. Ngunit si Shin Woo-won ay may sariling mga problema, lalo na ang isang possessive na kasintahan na nagseselos kung siya ay humihinga malapit sa ibang babae. Isang malandi na waitress ang nag-trigger sa kanyang selos at hiniling niya na maghanap sila ng bagong lugar na makakainan. Habang nag-scroll sa Instagram para sa mga opsyon sa restaurant, napadpad si Shin Woo-won sa Ultimate Pros Restaurant at nakitang nakakaaliw ang kanyang mga kakaibang caption. Nang maglaon, nagpakita si Woo-won sa isang hapunan ng koponan at hinamon si Sujong sa isang labanan sa pag-inom. Pinababayaan sila ng iba pang team sa pag-aakalang magiging maayos sila. Sa panahon ng kanilang Boostfield Showdown, ipinalagay ni Sujong na kinamumuhian siya ni Julian dahil sa pagiging workaholic. Ngunit ginulat niya siya sa pamamagitan ng pag-amin na talagang iginagalang niya ang kanyang pagmamadali at nakikita niya lamang siya bilang hindi matatag. Isang ticking time bomb. Lasing na lasing siya kaya humingi siya ng chocolate milk. Si Sujang, kalahating nalilibang at kalahating nalilito, ay binili ito para sa kanya at pinauwi siya sa isang taxi. Pag-uwi niya, nakita niyang nagtatrabaho pa rin ang kanyang ama at sinubukan niyang pigilan siya, ngunit tumanggi ito at sinabing maaari pa rin siyang magtrabaho bago siya tumanda. Kinaumagahan, nahihiya si Julian sa pagkatalo kay Sujang at nakitang lasing. Nag-check-in ang kanyang lola at ipinaalala sa kanya na hindi niya kayang manggulo. Isang flashback ang nagpapakita kung gaano siya kabrutal noong minsang binaygo siya nito noong bata pa siya. Literal na sinunog niya ang isang bagay na mahal niya. Sinisikap siya ni Chief Kwan na tiyakin na sinasabing hindi siya mukhang lasing at makukuha niya ang pag-aproba nito sa lalong madaling panahon. Bumalik sa HQ, umiikot ang bulong-bulungan. Pinag-uusapan ng lahat kung paano nalampasan ni Sujong ang bagong direktor. Asar ni Julian.
Ang kanyang imahe ay nasa shambles at kapag narinig niya ang chismis, siya lashes out, minamaliit siya sa harap ng koponan. Sa wakas ay pamitik si Sujong at hinamon siya na tanggalin siya kung talagang galit siya sa kanya. Hinayla siya ni Chief Kwon sa isang tabi at binalaan siyang palamigin bago siya tuluyang maiulat. Samantala, isang teammate na nagngangalang Yang ang nagtips kay Sujang na nagsasabi na si Juyen ay talagang tagapagmana ng kanilang kumpanya. Dahil sa inis sa pag-ikot ng mga bagay-bagay, nakipag-ugnayan si Juyen kay Shinuan para sa dumi, ngunit ang nalaman lang niya ay si Sujang ay napakasipag. Sa kabilang banda, nagpa siya si Sujang na oras na para mangolekta ng sarili niyang pang-blackmail. Sinusundan niya si Juyen pagkatapos ng trabaho at nahanap siya sa Rockman Studio, isang nakatagong rock club. Kung saan siya ay mukhang tunay na masaya tulad ng ibang tao. Kumuha siya ng litrato at ipinadala sa kanya. Ilang sandali pa, nagpakita si Jian sa kanyang kinaroroonan, galit na galit at basang-basa sa pawis. Ang tingin ng papa niya ay nagde-date sila pero puro negosyo si Jian. Ibinigay niya sa kanya ang isang kontrata upang tanggalin ang larawan at bilang kapalit ay ginagarantiyahan niya ang kanyang seguridad sa trabaho hanggat pumapayag itong pumunta sa kanyang beck and call. She signed without hesitation though she's curious kung bakit niya kinukulit ang pangalan niya. Gayunpaman, masyado siyang abala sa pagdiriwang ng kanyang bagong nahanap na kaligtasan sa trabaho para alagaan, ngunit hindi nagtagal ang pagdiriwang. Sineseryoso ni Juan ang kontrata habang patuloy siyang tinatawagan at kinakaladkad siya kung saan-saan sa kadahilanang wala siyang tiwala sa kanya at kailangan siyang subaybayan ng mabuti. Nawalan ito ng kakayahan kaya isinama pa niya ito sa pamimili na pinipilit itong panoorin siyang sumubok ng mga damit. Kapag medyo matagal siyang tumitingin sa isa, nagpa siya itong isuot ito at umarkila rin ng katugmang damit para sa kanya. Lahat para sa isang formal na kaganapan sa gabing iyon. Sa panig ni Shinuan, nagpakita siya sa restaurant ng Ultimate Pro, halos masagasaan lang ng isang siklista. Madali siyang iniligtas ng Ultimate Pro at nabigla siya sa lakas nito. Nagpakita ang kanyang kasintahan at agad siyang inakusahan ng pagdaraya para lamang sa pagngiti. Pagod na sa drama, nakipaghiwalay siya sa kanya at tinanggap niya ito ng mahina, umaasang mas magiging masaya siya nang wala siya. Kapag nagtataka siya kung nakikita siya ng Ultimate Pro bilang isang manloloko, ipinagkibit-balikat niya ito, sinabing ang mga taong manloloko lang ang manloloko. Bumalik sa pangunahing duo, dumalo sina Sujong at Juan sa isang marangyang party na puno ng mga tagapagmana ng Chaebol. Nakita ni Juyan ang ilang matandang bully mula sa kanyang piling grupo na nanunuya sa kanya dahil sa pagiging masyadong mahigpit at pagkakaroon ng nakakatakot na lola. Tinutuya nila siya, tinatanong kung may girlfriend pa ba siya. Samantala, sinusubukan lang ni Sujang na maghanap ng pagkain. Napagkamalan siya ng isang random na lalaking chibol bilang isang call girl at sinubukang ipilit ang sarili sa kanya. Pinipigilan niya at itinaas nito ang kamay para sampailan siya, ngunit sakto namang lumitaw si Juyen. Inihagis niya ang lalaki sa pool at hinawakan ang kamay ni Sujong. Tapos sa lahat ng nanunood, babe ang tawag niya sa kanya. Matapos tawagan si Sujong na babe, si Juyen ay agad na nag-backpedals na nagpapanggap na kausap niya ang lalaki na nagsasabing, yeah, sure, bro. Kaya atubili siyang dinala ni Juan sa isang cafe. Naabala siya ng isang kaibig-ibig na stuffed toy giveaway at palihim niyang sinasang ayunan ang panlasa niya noon. Pagpapauwi sa kanya, bumalik sa kanyang lugar, maingat na inalis ni Sujang ang mamahaling damit at inayos ang pagkawala ng kuryente tulad ng isang propesyonal. Isa pala siyang lisensyadong elektrisyan at ginawa ito para lang matulungan ang kanyang ama. Paggalang. Samantala, sa restaurant, binibigyan ni Shinwan si Hojin, aka Ultimate Pro, ng crash course sa pag-promote ng kanyang negosyo online. Ang kanilang mga kamay ay nagsisipilyo, lumilipad ang mga spark at bago mo ito namalayan, nakakabit na sila. Kinaumagahan, isinara niya ang kanyang alok na makipagkita sa kanyang mga magulang. Nang maglaon, inihaw siya ng kanyang sariling mga magulang dahil sa pagtigil sa kanyang trabaho para sa pag-ibig. Nagpakasal siya sa kanyang high school sweetheart, niloko, diborsyado, at ngayon ay nagpapatakbo ng isang bagsak na restaurant. Sa trabaho, si Jian ay ang kanyang karaniwang masungit na sarili, nitpikang tungkol sa damit na hindi tuyo. Kahit na medyo nagustuhan niya ang hitsura nito. Ngunit sa panahon ng isang pagpupulong, sila ay hindi inaasahang nag-vibe, parehong mga iniisip, parehong mga ideya, at ang koponan ay nayanig. Pumunta sila scouting sa isang department store para sa kanilang rebranding project at napadpad sa isang lalaki na nagtantrum sa sirang salaming pang-araw. Papagalitan siya ni Juyen, ngunit ginagawa ni Sujong ang kakayahan ng kanyang mga tao at pinapakalma siya. Ang lalaki pala ay Juwan's paboritong rock singer. Si Sujong ay nagpanggap na ang autograph at selfie ay para sa kanya at si Juyen ay tahimik hinawakan. Lalo siyang humanga nang sabihin nitong hindi niya dapat ikahiya ang kanyang mga libangan. Kalaunan ay sinabi ni Jian kay Kwan na hindi na niya ito tatanggalin at sinabi naman ni Sujong sa team na isa siyang disenteng boss. Nang gabing iyon, naabutan niya itong nagtatrabaho ng gabi at sinabihan siyang umuwi, syempre, nang walang pakundangan, ngunit pinuri ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na panatilihin ang damit dahil maganda ito. Nang maglaon, sinusubukan niyang itago ang autograph ng rockstar sa kanyang lihim na nerd den nang magpakita si Shinwan na may mga problema sa pagkain at pag-ibig.
Tinanong niya si Juyen tungkol sa tadhana na nag-trigger ng ilang heartbreak trauma na hugis strawberry. Binalaan siya ni Juyen na huwag umibig at itinataboy kapag inaasar. Bumisita si Juan sa bagong tindahan ng kanyang kapatid na si Hodge Inns, ngunit naabala siya ng abiso sa paghahatid ng kanyang bagong collectible. Umalingaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Sujong at talagang ngumiti siya. Sa Sulo Restaurant, nakatanggap si Hodgin ng napakagandang sorpresa mula sa Black Dragon na kinabibilangan ng mga bulaklak, isang robot, at isang ice sculpture. Nalaman ito ni Sujang at nagalit dahil nalaman din niya na si Hodgin ay palihim pa ring naglalaro ng mga online games kasama si Juyen. Sa trabaho, sina Sujong at Juyen ay sa wakas ay nagbobonding sila at napunta sila sa isang elevator at tinukso siya ni Sujong tungkol sa kanyang smartwatch. Hinawakan niya ang kanyang pulso. Nagiging tense ang mga pangyayari, nagtama ang mga mata nila at biglang pumasok si Kwan sa tamang oras upang masaksihan ang aksidenteng paghampas niya kay Juyen habang sinusubukang tumakas. Nakita nila ang isang limitadong edisyon na pink na laruan at si Juan ay nataranta dahil mayroon siyang katulad sa bahay. Nagmamadali siyang umuwi para kumpirmahin kung sa kanya iyon at nalaman niyang nawawala rin ang laruan niya sa pwesto nito. Habang siya ay nagpanik, isang flashback ang nagpapakita ng isang nakababatang Juyen na minsan ay umuwing malungkot matapos siyang tanggihan ni Sujong at ang kanyang mahigpit na lola ay nawala sa kanyang damit at mga laruan. Sinisi niya ang kanyang mga libangan sa pagkamatay ng kanyang anak at sinunog ang lahat kabilang ang isang larwang regalo ng kanyang mga magulang. Sa kasalukuyan, nakita niyang ligtas pa rin ang laruan sa bahay, isang malaking krisis ang naiwasan. Ngunit sa opisina, narinig niya ang mga biro ng koponan tungkol sa misteryosong lalaki na nawala ng laruan at nagalit si Juan. Tinawag niyang hypocrite si Sujong, sinabing may ibig sabihin sa kanya ang mabait na salita nito at ibinalik ang damit na isang problema dahil naibenta na niya ito. Si Juan ay umiikot na nagsasabing hindi niya kailangan ng mga kaibigan. Siya ay naaaliw sa pagdating ng kanyang bagong rave light na agad na namatay dahil sa isang sira plug. Karma. Nakahanap siya ng mataas na rating na tindahan ng hardware. Numero 1 hardware at nagpapadala ng kahilingan sa pagkumpuni. Naturally, ito ay kay Sujangs at siya ang tumanggap ng tawag. Si Juan ay nanunood mula sa kanyang garahe, sinusubukang manatiling hindi nagpapakilala, ngunit nakita ni Sujong ang autograph habang papasok siya sa sikretong silid at nahuli niya ang kanyang mukha sa CCTV. Siya sprints para pigilan siya, ngunit huli na ang lahat dahil binuksan na niya ang pinto at pumasok. Sa isang nakakasakit na pagbabalik tanaw, dinadala siya ng mga magulang ni Juyen sa isang anime event nang may bumangga sa kanila. Namatay sila at ang kanyang sipon bilang ice lola ay sinisisi siya sa aksidente. Isang araw, nahuli niya itong umiiyak at mula sa sandaling iyon, dinadala niya ang pagkakasala, determinadong makuha ang kanyang pag-aproba. Flash forward sa kasalukuyan. Sinubukan ni Gian na maglaro sa pamamagitan ng pagsasabing ang silid ng otako na napadpad ni Sujong ay pag-aari ng kanyang pamangkin. Bagamat hindi niya ito binibili, imbes na aiihaw siya, natutuwa raw siyang nakilala niya ang nakatagong bahaging ito ng kanya. Kapag bigla siyang natapilok, nahuhuli siya. Inayos niya ang sirang plug nito. Gaya ng dati, isang reyna na may toolkit at nang umamin siya na ibinente niya ang hiniram na damit, nakakagulat na sinabi niyang kaya niya itong panatilihin. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang tawag na ang kanyang ama ay nabali ang kanyang bukom-bukom. Pinipilit ni Juya na ihatid siya sa ospital, inaasikaso ang mga bayarin na parang boss at i-upgrade pa nga si Mr. pabalik sa VIP ward. Bago umalis, naabutan niya itong tahimik na lumuluha. Mamaya, nag-text siya sa kanya ng isang malambot na pasasalamat. Ipasok ang kapatid ni Sujong, si Suban, ang paglalakad, nagsasalita ng kaguluhan. Nag-aaral siya para sa civil exam at pagiging isang tipikal na nakakainis na kapatid. Tinutokso siya tungkol sa posibleng pakikipag-date sa kanyang amo. Pero kinikilabutan siya dahil kasing edad niya si Juyen. Kalaunan ay nagpakita si Juan ng mga regalo para sa kanyang ama at ang parehong stuffed toy na minsan niyang hinangaan na isa rin sa ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Samantala, sa opisina, nalaglag ang panga ng koponan nang ang isang matandang babae ay nag-claim ng isang pambihirang laruan mula sa kanilang departamento. Lumalabas na hindi lang ito laro ng mga bata. Sa bahay, ang pamilya Bay ay may ilang tunay na matamis na sandali. Nag-aalok si Suba na tumulong sa pag-aalaga sa kanilang ama para hindi masunog si Sujang. Kinuha niya ang kanyang toolkit mula sa kinaroroonan ni Juyen at sinubukang bayaran siya para sa pagkasira ng pananamit ngunit hindi niya ito tatanggapin. Sa sandaling iyon, ang kanyang sasakyan ay sumuko sa buhay. Sinabihan siya ni Juan na ayusin ito, nag-aalala na baka maaksidente siya. Habang naghihintay, nagkwentuhan sila tungkol sa mama niya. Sinabi niya sa kanya na maghanap ng iba pang mga mekanismo ng pagkaya tulad ng paglalaro. Inamin niya na dati siyang naglalaro hanggang sa na-scam siya. Dahil tumatagal ang pag-aayos, pinahiram siya ni Juyen ng marangyang kotse na atubili niyang tinanggap. Pupunta si Juyen sa isang pulong, ngunit ibinaba ng isang bata ang kanyang tablet at sinira ito kasama ng nag-iisang digital na kopya ng isang kritikal na ulat sa trabaho. Sinusubukan niyang ibulong ang password ng kanyang computer kay Sujang, ngunit hindi niya ito naririnig. Sa pagkabigo, sumigaw siya, "Orowa ako madada."
Oo, isang sanggunian ng Dragon Ball Z na isang uri ng cringy, ngunit gumagana ito. At ang pagpupulong ay naging maayos na kahit ang kanyang lola ay nagbibigay sa kanya ng mga props ng walang ngiti, syempre. Sa ibang lugar, dumaan si Shinuan sa restaurant ni Sulo Hojan at hindi mapigil ang isipin siya. Ipinutok niya ang kanyang shot at niyaya siyang lumabas ngunit tumawa siya at tinanggihan siya ang kanyang unang pagtanggi. Samantala, hindi mapigilan ni Sujang ang paghajejek tungkol sa pagsisigaw ng mga password ng anime ni Julian. Weirdo ang tawag sa kanya ng kapatid niya pero wala siyang pakialam. Sa trabaho, nag-aalok siya ng Julian Chocolate Milk ang kanyang comfort drink at sa wakas ay inamin niya na medyo maganda na may nakakaalam ng kanyang sikreto. Naaalala niyang sinabi sa Black Dragon ang parehong bagay. Kinagabihan, nakasalubong ni Julian si Hajin. Flashback to 2014. Humihingi siya ng tawad sa kanya bago tumungo sa US na nagsasabing hindi na sila muling magkikita, ngunit kinukumbinsi niya itong manatili sa paminsan-minsang mga online na laban. Back in the now, iniiwasan niyang makita siyang kasama nito at pinaupo siya ng hiwalay sa isang restaurant. Nag-uusap sila sa pamamagitan ng telepono at hindi niya maintindihan kung bakit napakadrama niya. Sinasabi lang niya na huwag siyang i-acknowledge in public. Tapos dips. Ilang sandali pa, pumasok si Sujang at nakipag-chat kay Hajin. Lumalabas na wala siyang ideya na ang direktor niya ay ang itim na dragon. Naramdaman ni Hajin ang isang bagay at nagtanong kung si Sujang ay nahuhulog sa kanyang amo. Nang maglaon, nag-post si Hajin ng larawan ng kanyang bagong ulam at agad itong nagustuhan ni Shinuan. Pagkatapos ay pinutol namin ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay kasuklam-suklam sa pag-ibig at siya ay nagtataka kung paano siya naging single. Bumalik sa opisina, tumindi ang tensyon habang pampublikong hinahamon ni Sujong si Juyen sa kanyang desisyon na pumili ng mga bagsak na brand para sa kanilang rebranding project. Ang iba ay tinatanggap lamang ang kanyang paghatol. Ngunit sa isang plot twist, ito ay isang pagsubok at si Sujang lang ang nakapasa. Still, she's pissed, especially after the whole Black Dragon gulo. Kaya nagpa siya si Juan na pasayahin siya bilang pasasalamat sa gatas ng tsokolate at kinaladkad siya sa isang arcade. Yung ganap na kaguluhan habang sila ay magka-head-to-head sa bawat laro na posible. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, tumawag si Hajin at nag-imbita sa kanila sa hapunan nang malaman niyang kasama ni Sujang ang kanyang amo. Habang papunta doon, natanggal ang mga sintas ng sapatos ni Sujong. Lumuhad si Juyen para tulungan siyang itali ang mga ito at nagtama ang mga mata nila na lumikha ng malaking tensyon. Biglang tinawagan ni Hajin si Sujang at sinabihan siyang huwag sumama dahil dumating na ang Black Dragon na ikinagulat ni Sujang. Nasulyapan pala ni Hajin sina Juyen at Sujong sa labas mismo ng kanyang restaurant. Natarante siya at binalaan si Sujong na hinawakan si Juyen at kinaladkad. Siya sa isang eskinita upang magtago. Si Hajin ay nalilito sa una, ngunit ang lahat ay nag-click dahil naiintindihan na niya ngayon na ang boss ni Sujong ay Black Dragon. Habang nagtatago, sinabi ni Sujong kay Juyen na ang kanyang unang pag-ibig, ang scammer, ay bumalik sa bayan. Sa gitna ng kanyang panik, bigla niyang napapansin kung gaano kitigas ang dibdib nito. At si Juan, bilang Juyen, ay naggagatas ng sandali para sa mga papuri. Naghihintay siya sa kanya sa hintuan ng boss at bago siya umalis, binibigyan siya nito ng larwang na panalunan niya sa arcade. Isang knock-off na toge tulad ng minsang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Nagrereklamo siya tungkol sa pagiging peke nito ngunit tumangging ibalik ito. Kinabukasan, sinubukan ni Hajin na ID code kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Sujong at Gian. Inamin ni Sujong na si Juan ay naging medyo desente sa kabila ng kanyang kakilakilabot na unang impresyon. Ngunit ang tanungin tungkol sa Black Dragon, tumanggi siyang maniwala na maaaring nagbago siya. Maya-maya, nakita ni Hajin si Shinuan na nakikipag-hangout kay Juan at agad siyang hinayla. Nakikita natin ang flashback noong unang ipinakilala ni Shinuan si Juyen sa paglalaro. Si Juyen ay isang matamis at nakakatawang lalaki noon, ngunit pagkatapos na tanggihan ni Sujong noon, tuluyan na siyang huminahon. Sa kasalukuyan, ina-update ni Hajin si Shinwan sa buong gulo. Pareho nilang napagtanto na kung mahuhulog sina Juyen at Sujong sa isa't isa at matuklasan ang katotohanan, ito ay ganap na kapahamakan. Samantala, si Sujang ay todong ngiti nang makita ang kanyang peking toga eni habang inilalagay ni Juyen ang knock-off sa tabi mismo ng orihinal. Ngunit ngayon ay oras na para sa operasyon. Break na sila. Habang sinusubukan ni Shinwa na makipaghiwalay sa duo sa trabaho sa pamamagitan ng pagmumungkahi kay Sojangs na maging isang kasamahan, umaasa siyang hindi na magde-date si Jian sa patakaran ng opisina, ngunit ito ay lubos na nag-backfire dahil si Jian ay nagde-daydream lang tungkol kay Sojang na talagang gusto siya. Samantala, si Hajin ay nagsimulang mag-alok ng libreng pagkain sa kanyang restaurant para sa mga single na lalaki lamang. Umaasang makuha si Sujong, isang bagong love interest, sa sahig. Nadulas si Nana at sinabi kay Sujang na si Shinwan ay nagtatanong tungkol sa kanya. Nagtataka, si Sujang ay nag-set up ng isang pulong sa kanya. Siyempre, nalaman nito ni Juan at agad na umiral.
Dumating siya sa kafe sa tamang oras upang makita itong nakangiti, ipinagpalagay ang pinakamasama at lumalayo na nalulungkot. Ngunit sa tingin ni Sujang ay sinasabotahe siya ni Shinuan at direktang hinarap siya. Samantala, si Julian ay nababaliw pa rin tungkol sa kanyang kadate at sumusulpot sa kanyang lugar nang hindi ipinapalem. Binalaan niya siya na si Shinuan ay isang manlalaro at siya ay mas nararapat. Naantig siya sa pag-aalala at nilinaw ang hindi pagkakaunawaan. Mapaglaro niyang tinatanong kung ano ang mangyayari kung gusto niya si Shinuan. Naguguluhan si Julian ngunit inamin niyang hindi siya magiging cool dito at iyon ang nagpapaisip sa kanya. Sa trabaho, galit na galit si Sujong nang palitan ng kanilang boss ang tatak ng sakahan ng Gangon mula sa lineup ng revamp. Hinahamon siyang kumbinsihin si Gangon ng personal, isang halos imposibleng gawain dahil hindi pa sila nakipagsosyo sa anumang korporasyon dati. Si Juan ay nabighani at nagpakita sa kanayunan sa tamang oras. Sa kasamaang palad, galit si CEO ng Gangon sa chaos, kaya awkward na ipinakilala ni Sujang si Juyen bilang kanyang nakababatang kapatid. Makinis. Mamaya, siya nagulat na sinundan siya nito hanggang doon. Minsan sinasabi niya na malungkot na ibigay ang lahat ngunit maalat siya tungkol sa pamagat ng kapatid. Sinabi niya na ang pagtawag sa kanya ng kanyang kasintahan ay magiging mas kakaiba na uri ng pagtapon sa kanya. Para mapagtagumpayan si Anne, pareho silang tumalon sa mga gawain sa bukid. Nadulas si Sujang habang nagtatalo at sinubukan siyang iligtas ni Juan pero pareho silang nababad sa labangan. Classic rom-com gulo. Bumalik sa lungsod, binisita ni Shinwan si Hajan para magluto ng plan B sa halip, nalilihis sila sa pamamagitan ng pagbubuklod sa mga libro. Sa pagtatapos nito, wala pa rin silang plano at kakaibang maliit na vibe ang nabubuo. Bumalik sa nayon, inanyayahan ni An sina Sujang at Juyen sa hapunan. Hindi mapigilan ng mag-asawa ang pagtatalo, lalo na sa mapait na side dish. Si Juyen ay patuloy na tinatawag siyang Nuna na lubos na nakakainis sa kanya. Ngunit nang makatanggap si Anne ng tawag mula sa kanyang apo, na-touch si Juyen sa kung gaano kalaki mahal niya ang bata. Ginagamit ni Sujang ang sandali para ipahayag na hindi kailangang maging uso si Ganghan. Kailangan lang nilang umunlad para sa kanilang pamilya. Nang maglaon, hindi namamalayang umiinom si Sujang ng matapang na gawang bahay na alak. Huli na nang napagtanto ni Juan at ngayon ay hindi na sila makakabalik. Inalok sila ni Anne ng sleepover. Nang makatulog na si Anne, lumabas ang dalawa habang nakatingin sa mga bituin. Nagpahayag si Sujang tungkol sa pananakot noong bata dahil sa kawalan ng ina at patuloy na nararamdaman ang pangangailangang patunayan ng sarili. Ganap na gets ito ni Juyen dahil pareho na silang napagdaanan. Nagbibiro sila tungkol sa kanilang sinumpaang unang pag-ibig at toast sa kanilang kapwa-troma. Tumawag si Hajan para tingnan sila, ngunit tinawanan ito ni Sujang at sinabing nakikita niya si Juyen na parang nakikita niya si Suban, ibang lalaki lang, hindi isang taong gusto niya. Narinig ni Juyen at halatang nasaktan. Maya-maya ay sumandal si Juyen sa paghalik sa kanya at tinanong kung hindi pa rin ba niya ito nakikita bilang isang lalaki at pagkatapos ay hahalikan siya muli. Buong magdamag na natutulog si Sujong, paulit-ulit na nilalaro ang halik. She's obvious flustered, habang si Juyen ay hindi rin natutulog. Sa umaga, niyaya niya itong maglakad-lakad na nakakabigay puri sa kanya, bagamat nag-iisip na ito ng mga paraan upang malumanay na tanggihan siya dahil hindi niya ito nakikita sa ganoong paraan. Dinala niya siya sa isang bukal at iginiit na subukan niya ang tubig. Siya ay masayahin at mainit at kapag siya ay nadulas, nahuhuli siya nito, ngunit bigla na lamang niya itong itinulak palayo na lalo lamang siyang ikanalito. Bumalik sa nayon, sumang-ayon si CEO An na makipagsosyo kay Yung Song. Lumalabas na isiniwalat ni Juyen ang kanyang tunay na pagkatao ng pribado para makuha ang kanyang tiwala. Ipinangako niya ang pamumuhunan ni Yung Song sa mga proyekto ng ospital at infrastruktura ni Gonghan. Malaking galaw. Habang nagmamaneho pa uwi, pinasalamatan niya si Sujong para sa kanyang pagsisikap at tinanong kung maaari niyang i-play ang kanyang playlist. Habang sumasabay siya, tumahimik siya, naiinis na nagpapanggap siya na parang hindi nangyari ang halik. Sa sandaling dumating sila, sa wakas ay dinala niya ito, ngunit tinalikuran niya ito, sinabing ito ay isang pagkakamali. Nakakabaliw iyon, at pumalakpak siya na hindi pa rin niya ito nakitang lalaki, at bumabagyo sa loob, ngunit hindi niya ito maalis, at tinawag pa niya ito sa kalagitnaan ng gabi. Lumalabas na wala siyang memorya sa halik, at sa tingin niya ang pagkakamali ay ang paglalasing nila at pagtanggal nito sa kanya para sa isang tawag sa telepono. She is stunned, and he's low-key offended that she said he's not manly. Kinabukasan, full makeover mode siya, sinusubukang magmukhang lalaki, humihingi ng tips kay Kwan dahil mas bata ang asawa niya. Agad siyang naghinala na may nangyari sa Ganghan at tumakbo si Juan bago pa siya makapaghukay ng mas malalim. Sa trabaho, lahat siya ay nasa espasyo ni Sujang, pinipili siya at tinatrato ang kanyang buong team sa isang marangyang buffet.
Ang babaeng superior ay sumisinghot ng drama at iminumungkahi ni Snidely na si Sujang ay natutulog sa taas. Sumagot si Sujong na hindi niya nakikita si Juyen ng romantiko. At syempre, narinig na naman niya ang lahat. Ang masama pa nito, tumawag kaagad si Hajan para sabihin kay Sujong ang tungkol sa abogadong kinakasama niya. Narinig din iyon ni Huan. Strike 3. Samantala, naghulog ng bomba si Kwan. Sa wakas ay kinilala na ng kanyang lola si Juyen bilang kanyang apo. Plano niyang ipaalam ito sa publiko. Ngunit mayroong isang catch. Inaasahan niyang magiging katulad din ito ng kanyang yumaong anak. Lahat kay Yong. Sinabi pa ni Kwan sa kanya na walang buhay si Huan sa labas ng trabaho. Sinimulan niyang isipin ang lahat ng matamis niyang sandali kasama si Sujang at binansagan silang isang pag-aaksaya ng oras. Sinasabi niya sa kanyang sarili na huwag guluhin ang pambihirang shot na ito sa legacy. Bumalik sa trabaho, ipinaliwanag ni Sujang ang kanyang emosyonal na gulo sa isang hypothetical kay Junso. Nakikita niya ito at sinabing tiyak na gusto ng lalaki ang babae, ngunit nagpapanggap lang siyang nakakalimutan ng halik dahil sa takot na ma-reject. Napangiti si Sujang sa ideya na si Juyen ay natatakot, ngunit pagkatapos ay tinawag niya siya para lamang bigyan siya ng bonus para sa deal sa ganghan. Walang mga damdamin, negosyo lamang, at hindi siya napahanga. Sa bahay, nakita niya ang romance manga na ipinahiram niya sa kanya at bumagyo upang harapin siya. Pero bago kumatok, nagde-daydream siya tungkol sa kanya na nagtatanong kung nagustuhan niya ang halik. Nagpanik siya tapos binuksan niya talaga ang pinto. Siya lashes out sa kanyang trash manga lasa, sinabi na siya ay magiging single magpakailanman, at pagkatapos ay blurts out na siya ay sumasang-ayon sa Hodgins blind date. Nagdiwang sina Hodgin at Shinuan na parang nanalo lang sa loto. Nakatambay pa rin si Shinuan sa restaurant, umaasang mahuhulog sa kanya si Hodgin, ngunit hindi. Habang papalabas si Shinuan, nakasalubong niya si Yeonhee, ang kanyang dating puno ng panghihinayang. Diretso niyang sinasabi sa kanya na kapag tapos na siya. At tinatamaan siya na ganoon din ang para kay Hodgin at oras na para bumitaw. Nakilala ni Sujang ang kanyang blind date na si Jiwo, ngunit hindi niya maiwasang isipin si Huan. Samantala, hindi rin maiwasan ni Huan ang pag-iisip tungkol sa kanya. Parehong nagsisimulang kumilos ng malamig at awkward sa trabaho. Kinagabihan, dumalo si Juyen sa isang seremonya kasama ang lola. Dumating si Jiwo para kunin ang mood tank ni Sujang at Jian. Kahit kailan nanalo siya ng Philanthropy Award, hindi niya nararamdaman. Ang tagapagmana ni Gurem, ang kilabot na nanligaw kay Sujang, ay naroon at naghagis ng lilem. Lumapit ang lola ni Juyen upang linawin na nagsasabing hindi opisyal na kahalili niya si Juyen at tanging ang pinakamabisang tagapagmana lamang ang makakakuha ng titulong iyon. Gayunpaman, pinupuri niya ang kanyang pag-unlad at sinabing handa na siyang ipaalam sa publiko ang kanilang relasyon. Sinubukan ni Gurungay na kutsain siya sa ibang pagkakataon, ngunit si Huan ay naghagis ng champagne sa kanyang mukha na parang amo na nagpapaalala sa kanya kung sino talaga ang nagpapatakbo ng mga bagay. Samantala, sina Sujong at Jiwo ay pumunta sa pangalawang date. Pumunta sila kay Yong para mamili. At habang ang pang-aakit ni GS ay masakit na cheesy, napapansin niyang medyo nakakatawa ito. Nagtampo si Huan sa isang konsyerto hanggang sa marinig niyang binanggit ng isang batang babae ang klasikong linya, hindi ko siya nakikita bilang isang lalaki. Ito ay nag-jog sa kanyang memorya at bigla niyang naalala ang halik at siya ay nanginginig. Si Huan ay nagpakita sa tindahan sa kanyang konsyerto fit, kinaladkad si Sujang sa isang fitting room at sinabi na siya ang kanyang unang halik. At habang umiinit ang mga bagay, sinubukan ng isang empleyado na buksan ang pinto. Mukhang halata na si Sujong ay malinaw na hindi pa tapos kay Huan kahit na siya ay nasa pangalawang date kasama si Jiwoo. Tinawag siya ni Juyen na mid-ate, tinanong kung nasaan siya, at pagkatapos ay talagang sumulpot na nakasuot pa rin ng konsyerto sa sandaling sinusubukan ni Jiwoo ang mga damit. Nang walang babala, kinaladkad ni Huan si Sujong sa isang silid palitan at dinala ang halik. Mabilis na nagiging awkward ang mga bagay kapag sinubukan ng isang clerk ng tindahan na buksan ang pinto at natarante si Sujong. Nagmamadaling lumabas at sinasabing inaayos lang niya ang kanyang sando. Pagkatapos ay nagdudulot siya ng distraction para makalusot si Juyen. Naguguluhan at nalulula, tinanggihan ni Sujang si Jiwo. Pagkatapos niyang umalis, humingi ng paumanhin si Juyen sa kanyang paglimot sa halik, ngunit nilinaw niyang hindi niya ito pinagsisisihan na naging dahilan upang mapailing si Sujong. Noon lang, tumawag si Hajin na nagbibigay sa kanya ng dahilan para mag-bolt. Ngunit noong gabing iyon, hindi mapigilan ni Sujang na isipin si Juyen. Siya ay natigilan na siya ay nakakakuha ng damdamin para sa isang taong napaka-quirky at bata. Si Huan ay iniisip din siya. Nagpapadala pa siya ng sweet text. Ngumiti siya, pagkatapos ay iniwan siya sa pulang sipon. Samantala, si Hajin at ang kanyang mga magulang ay nalilito kung bakit itinapon ni Sujong si Jiwoo. Ang nanay ni Hajin ay patuloy na nangungulit sa kanya na makipag-date at si Hajin ay hindi sinasadyang tumagas na maaaring mayroon siyang nararamdaman para sa isang tao. Bumalik sa trabaho, malinaw na hinahanap ni Juyan si Sujang, ngunit aktibong iniiwasan niya ito.
Nagsimula pa siyang magsulat ng listahan ng mga kalamangan at kahinaan tungkol sa pakikipag-date sa kanya. Spoiler, ang kanyang mga kahinaan ay mga bagay tulad ng kanyang dragon tattoo at ang kanyang pagkahumaling sa paglalaro. Pagkatapos ay nagiging magulo ang mga bagay dahil opisyal na ibinunyag si Juyen bilang apo ni Chairwoman Ban at sumasabog ang internet. Lahat ng tao sa opisina ay humanga. Pati si Mr. Magmakaawa. Ang katotohanan ay tinamaan si Sujang na siya ay isang regular na empleyado lamang at siya ang tagapagmana ni Yung Song at siya ay nagtanggal ng kanyang listahan. Nang tuluyan siyang ma-corner ni Juyen, binigyan niya siya ng isang brutal na reality check na sinasabing siya ay kanyang kampan at kung sila ay mahuli, siya ang matatanggal sa trabaho. Hindi niya ito gusto, ngunit alam niyang tama siya. Sa ibang lugar, sinuan hindi ko maiwasang isipin si Hajin. Sinubukan siya ng kanyang kaibigan na makipag-date sa Sulo. Ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang maging hindi komportable si Hajin. Naging low-key pala ang pagmamasid sa kanya mula sa malayo. Namimiss din siya ni Hajin. Samantala, si Kwan ay tuwang-tuwa tungkol sa malaking pagsisiwalat ni Juyen sa pag-aakalang ito ay nagpapalapit sa kanya sa pagiging tagapagmana. Ngunit napagtanto lang ni Juyen na kung kailangan niyang pumili sa pagitan ni Sujang at ng kumpanya, masasaktan ito sa alinmang paraan. Kapag si Shinuan ay lasing na umiyak kay Hajin. Sa isang pagkakataon, lubos itong nakuha ni Huan. Bumalik sa opisina, sinusubukan ni Juyen na maglaro ngunit hindi niya maiwasang panoorin si Sujang. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang kadate ngunit hindi niya sasabihin kung sino ang kasama nito. Nagpapakita pa rin ang lalaki para lamang makita siyang kumakain ng tanghalian kasama ang kanyang pamilya. Malugod siyang tinatanggap ng mga bayak. Siya ang nagbabayad ng bill. Sa pagtatapos ng gabi, binigay sa kanya ni Suban ang klasikong pananakit sa kanya at ang iyong patay na pananalita. At nangako si Huwa na hindi niya sisirain ang puso ni Sujang. Ngunit ang mga bagay ay nagiging dicey dahil hindi sinasadyang hinayaan ito ng kanyang kasambahay na dumulas sa chairwoman na hindi siya papayagan ni Huwa na linisin ang kanyang pag-aaral. Sa kainahinala, nagpa siya ang tagapangulo na bigyan siya ng isang sorpresang pagbisita. Samantala, pinagalitan ni Sujong si Juyen dahil sa pag-crash nito sa kanyang tanghalian at inamin niya na natatakot siya sa matinding nararamdaman niya para sa kanya. Maya-maya lang, nagpakita si Kwan sa gulat. Papunta na ang chairwoman. Lahat, kasama sina Shin Wan at Hajin, ay nag-aagawan para pigilan siya, ngunit hindi ito sapat. Si Huan at Sujang ay walang oras upang itago ang lahat. Umiwas siya ng tingin habang sinasagot niya ang pinto. Hindi binibili ng chairwoman ang kanyang maayos na setup ng pag-aaral hanggang sa makakita siya ng isang madiskarteng nakatanim na larawan ng pamilya. Hook, linya, at sinker. Nag-flip out siya, nagrants tungkol sa kung paano walang karapatang mamis ni Huan ang kanyang anak, ang kanyang ama, sinisisi siya sa pagkamatay nito, at sinira ang larawan. Bago umalis, inutusan niya si Kwan na bantayan siya ng malapitan. Pagkatapos niyang mawala, tumulong si Sujang na maglinis at ikinwento ni Juyen kung paanong ang kanyang mga libangan ang tanging natitirang kagalakan sa kanyang buhay at kung paanong lahat ng minahal niya ay kailangang maging lihim maliban sa kanya. Hindi na niya kayang itago ang nararamdaman para dito. Umuwi si Sujang na malalim ang iniisip at napansin ng kanyang ama na masama ang tingin niya, ngunit tiniyak niyang hindi ito tungkol sa kanya. Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat ng matamis na sandali kasama si Juyen at sa wakas ay napagpasyahan niya. Tumakbo siya para hanapin siya at nakita siya sa may fountain. Tinatanong niya kung okay lang ba siya sa panganib na ma-expose. Sabi niya oo at umamin siya na gusto niya rin siya. Pagkatapos ay naghalikan sila at sa attic ng kanyang bahay, nakita namin ang mga gamit ni Juyen na nakatago na may isang kahon na may label na itim na dragon. Sina Juyen at Sujang ay nagbabahagi ng mga ngiti at mahinang pagtawa. Nag-aalangan siyang hawakan ng kamay niya pero nangunguna siya. Naglilibot sila papasok mga lupon. Nagpapalitan ng magaan na pag-uusap ngunit sa tuwing malapit nilang matuklasan ang kanilang nakabahaging kasaysayan ng paglalaro, may pumuputol sa kanila o isang tao. Si Sujang, hindi sigurado sa kanilang pagbabago, ay patuloy na umaatres o nagtatago ng kanyang nararamdaman. Habang naghihiwalay sila, gumawa ng rock and roll hand sign si Juyen. Tumawa siya at sinabi nito sa kanya ang ibig sabihin nito ay mahal kita sa sign language. Mamaya, pinadalhan niya siya ng selfie na gumagawa ng parehong kilos at talagang kumikinang siya. Sa ibang lugar, nilapitan ni CEO Lai Hyong si Hajin, ngunit mariin niyang isinara ang anumang ideya ng romansa at lumayo. Kasabay nito, inalis ni Shinuan ang Hajin's account bago pumunta sa isang class reunion. Ang ilan sa mga babaeng kaklase ay nagchichismis tungkol sa ex ni Hajin at kapag nagpakita siya, kalmado niyang tinitiyak na ayos lang siya. Sa iisang paaralan pala sila ni Shinuan at napunta sila sa rooftop para maiwasan ang maingay ng mga tao. Doon, binuksan ni Hajin ang tungkol sa kanyang ex kung paano niya naisip na kilala niya ito ng tuluyan, ngunit niloko niya ito pagkatapos nilang ikasal. Sinabi sa kanya ni Shinhwa na palagi siyang tapat at alam na niyang nakita niya siya sa sulo. Tahimik na binabantayan siya. Tinatanong niya kung gusto niyang matulog. Kanya, sinasabi lang niya kung magde-date sila. Hinahalikan niya ito at mapaglarong sinabi sa kanya na kakailanganin nilang magsimulang makipag-date.
Sa katapusan ng linggo, dumaan si Julian sa lugar ni Sujang, ngunit nakita sila ni Mr. Beck at hinayla siya papasok sa loob na may mahinang dahilan. Mas lumalala ang mga bagay kapag nagpakita si Suban. Patuloy niyang binabato ng shade si Julian na nalilito. Kapag wala na siya, pinagalitan ni Suban si Sujong dahil sa pagiging reckless niya sa kanyang buhay pag-ibig, kahit na iniisip niya si Chairwoman Ban na binuhusan siya ng tubig at pera sa totoong K-drama style. Pinalis ito ni Sujong, ngunit naantig siya nang aminin niyang siya lang ayoko siyang masaktan. Nang maglaon, habang naghihintay ng pulong, tinanong ni Juan si Kwan kung bakit niya ito tinulungan, ngunit tinanggihan niya ito, sa halip ay sinabi sa kanya na siya ang pinakaangkop na humalili sa chairwoman na si Ban, ngunit tahimik siyang binalaan na huminto sa paggawa ng mga pagkakamali. Samantala, tinanong ni Shinuan si Hajan kung bakit nagbago ang isip niya tungkol sa kanila, at sinabi niyang hindi niya gusto ang mga bagay na komplikado. Gusto nila ang isa't isa, masaya sila, at sapat na iyon, na sinasang ayunan niya. Ang Lunes ay ang unang araw ng pag-navigate ni Sujang at Juans bilang mag-asawa. Tuwing muntik na silang mahuli, nagtatakip siya sa pamamagitan ng pagsigaw sa kanya sa harap ng iba. Nagtatampo ito sa kanya at sinisikap niyang makabawi sa kanya. Walang kamalay-malay na dinagdag ni Deputy Yang ang drama sa pamamagitan ng pagdaldal tungkol sa mga blind date ni Sujong at ang kanyang kagustuhan sa mga mature na lalaki, at si Juan ay gumanti sa pamamagitan ng pagtatalaga sa kanya ng tungkulin sa paggutay-gutay. Nang gabing iyon, natigilan si Sujang nang malaman na nagde-date sina Haljin at Shinuan. Habang nag-uusap sila, nagbibiro ang matandang mag-asawa tungkol sa pagkagusto ni Julian sa mga matatamis at mapagmahal na babae, lahat ng bagay ay hindi si Sujang, at nakakainis ito sa kanya. Nagiging tense ang mga bagay sa trabaho kapag nagtalo ang dalawang sales team. Pumasok si Julian, pinatahimik ang lahat at pinupuri ang trabaho ni Sujong. Ngunit kapag umalis na ang lahat, inakusahan na naman siya ng kanyang superior na nakitulog sa kanya. Sa kanilang unang tamang date, napagtanto ni Juan na hindi niya maisuot ang gusto niya. Si Sujong ay nagsasave ng araw sa magkatugmang couple outfits na akma pa rin sa imahe ng Chable. Nais niyang hindi niya kailangang itago ang kanilang relasyon, ngunit ayos lang sa kanya. Gayunpaman, nagbabago ang kanyang kalooban kapag nagpatugtog siya ng isang kanta na minsan nilang ibinahagi noong mga araw ng kanilang paglalaro. Sinabi niya sa kanya, at nagseselos siya na ang kanyang unang pag-ibig ay nananatili pa rin sa kanyang isip. Tinatawanan niya ito, ngunit hinihimok siya nito na pakawalan ang nakaraan at gawing kanila ang kanta. Mamaya ay bumubulusok si Julian sa kanilang soft launch ng mga larawan, ngunit mabilis na naglaho ang kanyang kagalakan nang lumitaw si Shinuan at napagtantong si Sujong ang misteryosong kasintahan. Nang maglaon, nakipagpunyagi si Sujong sa isang kliyente para lang makitang si Julian na ang nakahawak nito. Siya ay humanga at tinutokso siya nito. Nahuli siya ni Kwan na namumula habang umaalis at naghinala kung gaano katagal ang kanilang ulat. Naganap ang pagpupulong. Sinabi ni Shinan kay Hojin ang tungkol kay Julian at Sujang. Nabigla siya, ngunit ayaw niyang sirain ito dahil mukhang tunay silang masaya at umaasa lang siyang hindi na nila mabubunyag ang buong katotohanan. Nang maglaon ng gabing iyon, hiniling ni Julian kay Sujong na maghanap ng isang lumang manga bilang isang dahilan upang bisitahin. Ngumisi siya at sinisilip ang mga kahon na nakatago sa kanyang atek. Pero nag-iiba ang mood pagdating niya dahil halatang galit siya. Hinawakan niya ang isang kwintas at tinanong kung siya ay Black Dragon, at ito rin ang suot niya nung nag-propose siya sa kanya 15 taon na ang nakakaraan. Sa wakas ay ikinonekta ni Sujong at Julian ang mga tuldok tungkol sa kanilang nakaraan sa paglalaro. Inabot niya sa kanya ang manga. Pagkatapos ay bumalik sa loob, nakaramdam ng labis. Nagbabalik tanaw kami sa isang nakababatang Sujang na binubuli para sa mga problemang pinansyal ng kanyang pamilya. At kapag nasaktan ng bully, sinisisi siya. At dinadala ni Mr. Beck ang pagkakasala. Ngunit pinili ni Sujang ang katatagan na nagpa siya na kailangan niyang maging matatag para sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, napagtanto niya na hindi siya kailanman sumandal sa sinuman maliban sa Black Dragon. Samantala, sina Hajan at Shinwan, nang hindi nalalaman sa parehong wavelength, ay sinubukang ayusin ang mga bagay-bagay para maging malinis ang mag-asawa bago ang mga bagay-bagay lumala. Inamin ni Sujang na hindi siya galit sa pagiging middle schooler ni Julian at ang kasinungalingan ng nakakasakit. Hindi siya sigurado kung kanino siya nahulog, ang tunay na 15 taong gulang o ang peking 22 taong gulang na siya ay nagpanggap. Sinubukan ni Shinua na maging tagapamagitan, ngunit si Sujang ay naninindigan na nagsasabing hindi sila maaaring magpatuloy sa pakikipag-date. Nadurog si Julian, iniisip na maaari nilang ituloy ang kanilang nakakahiyang kwento ng pag-ibig ng magkasama, ngunit nakikita ni Hajan si Sujang sa paniniwalang natatakot lang siyang buksan muli ang mga lumang sugat. Kinabukasan, sinubukan ni Jian na maging cool sa trabaho, ngunit nauwi sa paghaharap sa kanya. Humingi siya ng tawad, umaasang makikita niya na nagbago siya. Ngunit kapag hindi siya kumikibo, pumipisil siya na tinatawag siyang walang puso. Ibinabalik niya yon kung hindi siya nagbago, kaya bakit siya maniniwala na siya ay Julian Spiral, umiinom kasama si Shinuan, sa wakas ay napagtanto kung gaano siya kalalim ng kanyang pagsisinungaling.
Pagkatapos ay lumapot ang balangkas habang ang larawan niya na kumakain kasama ang pamilyang Beck ay tumama sa internet na ipinare sa isang maanghang na tsismis na pinakasalan siya ni Sujong. Ang opisina ay boss ng tsismis at ang kanyang babaeng superior ay mukhang hindi mapakali. Sinubukan ni Juan na ipaliwanag ang run-in to, ngunit hindi ito binibili ng kanyang lola at hiniling niyang tanggalin si Sujong. Humakbang si Juyen upang pigilan ito, ngunit nang makaalis na siya, lumingon si Chairwoman Ban kay Kwan at inutusan siyang tumalon. Nag-aalala matapos marinig ang tungkol sa komprontasyon, sinuri ni Sujang si Juyen, ngunit malamig niyang inalis ito, ipinaalala sa kanya na hindi na sila magkasama. Natigilan siya sa biglaang paglayo nito. Nang gabing iyon, nagsimulang bumuhos ang ulan at nagmamadaling lumabas si Sujang para bumili ng payong, ngunit hindi niya maiwasang isipin si Juyen tungkol sa kantang ibinahagi nila sa sandaling hiniling niya sa kanya na manirahan sa ngayon. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak at ang mga bayak na lalaki ay natapon sa kanyang biglaang pagkasira. Gustong harapin ni Suban si Juyan, ngunit inamin ni Sujang na tinapos niya ang mga bagay-bagay at humingi siya ng tawad kay Mr. Bayek dahil sa hindi niya pagiging mas malakas. Samantala, pabalik sa opisina, tahimik na may dalang payong si Juan, malinaw na papunta sa kanya, ngunit pinigilan ang sarili. Kinaumagahan, makapal ang tensyon sa trabaho, ngunit nakikita ito ni Deputy Yang bilang isang pagpapala. Siguro ngayon ay sa wakas ay mamatay ang mga chismis. Sa sulo, nasa likod nito si Shin Wan, naglilinis. Nakonsensya si Hajen, ngunit iginiit niya na gusto lang niyang mapalapit sa kanya kahit na kaya niya. Pareho silang nag-aalala kay Juan at Sujang, lalo na sa mga chismis na patuloy pa ring umiikot. Lumipas ang mga araw at pareho silang nagsisikap na mag-move on, nagpapanggap na okay sila, ngunit hindi. Isang gabi, nadatnan niya itong natutulog at dahan-daang ipinatong ang ulo nito para sa kanya, hindi napigilan ang sarili. Kinabukasan, late na nagpakita si Juan, halatang masama ang pakiramdam. Ginampanan nito ni Sujong bilang pag-aalalang nauugnay sa trabaho, tinanong si Kwan kung nasaan siya, at napailing siya nang marinig na hindi ito kumakain o nagpapahinga. Ang mas malala pa ay magagalit ang chairwoman kung alam niyang inilalagay niya sa panganib ang kumpanya sa pamamagitan ng pagkakasakit. Samantala, si Juyen, na halos hindi na nakatayo, ay sumusubok pa ring umalis para magtrabaho. Sinubukan ni Sujang na umiwas dito, ngunit nakuha ng kanyang puso ang pinakamahusay sa kanya at sumugod siya sa kanyang lugar. Nakita ito ni Kwan at tinawag niya ang chairwoman na si Ban. Dumating si Sujang upang makita si Juyen na walang malay sa sahig. Niyakap niya siya at humingi ng tawad, sa wakas ay kinikilala ang kanyang sakit. Nagising siya, pinipigilan siya sa pag-alis at nagpapasalamat sa kanyang pagmamahal sa kanya. Hindi niya ito pinagsisisihan kahit isang segundo. Inamin niya na mahal niya pa rin siya. At naghalikan sila. Pagkatapos, sa isang suntok, si Juan ay nakatanggap ng abiso na siya ay tinanggal at ang opisina ay tahimik na nanunood habang ang kanyang mesa ay inalis. Isang gabi, nadatnan niya itong natutulog at dahan-daang ipinatong ang ulo nito para sa kanya, hindi napigilan ang sarili. Kinabukasan, late na nagpakita si Juan, halatang masama ang pakiramdam. Ginampanan nito ni Sujong bilang pag-aalalang nauugnay sa trabaho, tinanong si Kwan kung nasaan siya, at napailing siya nang marinig na hindi ito kumakain o nagpapahinga. Ang mas malala pa ay magagalit ang chairwoman kung alam niyang inilalagay niya sa panganib ang kumpanya sa pamamagitan ng pagkakasakit. Samantala, si Juyen, na halos hindi na nakatayo, ay sumusubok pa ring umalis para magtrabaho. Sinubukan ni Sujang na umiwas dito, ngunit nakuha ng kanyang puso ang pinakamahusay sa kanya at sumugod siya sa kanyang lugar. Nakita ito ni Kwan at tinawag niya ang chairwoman na si Ban. Dumating si Sujang upang makita si Juyen na walang malay sa sahig. Niyakap niya siya at humingi ng tawad, sa wakas ay kinikilala ang kanyang sakit. Nagising siya, pinipigilan siya sa pag-alis at nagpapasalamat sa kanyang pagmamahal sa kanya. Hindi niya ito pinagsisisihan kahit isang segundo. Inamin niya na mahal niya pa rin siya. At naghalikan sila. Pagkatapos, sa isang suntok, si Juan ay nakatanggap ng abiso na siya ay tinanggal at ang opisina ay tahimik na nanunood habang ang kanyang mesa ay inalis. Hindi na nila kailangang itago. Gumawa sila ng mga plano sa pakikipag-date at pumayag pa si Sujang na pumunta sa isa sa kanyang mga konsyerto. Samantala, nag-aalala si Shinuan, ngunit natuwa siya nang marinig niyang kasama ni Juyen si Sujang. Nahuli siya ng kanyang ina na nakangiti at nalaman niyang nakikipag-date siya. At sa isang twist, sinabi niya sa kanya na gusto niyang gugulin ang kanyang buhay kasama si Hajen. Nakilala ni Juyen si Kwan at natuto alam niya ang lahat, ngunit tumahimik upang protektahan ang kanyang kaligayahan. Naghiwalay sila ng maayos. Ngayong walang trabaho, tumambay siya sa lugar ni Sujong at tumakbo sa sububan. Sa isang pagkain, nag-away sila at nalaman ni Juyen na 2 beses lang umiyak si Sujong. Minsan para sa Black Dragon at minsan para sa kanya. Sa kagustuhang ayusin ang mga bagay-bagay, sinimulan ni Juyen na tulungan si Mr. Beck sa mga random na trabaho na ikinatawa niya. Nagbukas si Mr. Beck, nalulungkot na wala na siyang magagawa para kay Sujang. Nangako si Juyen na hindi na siya muling sasaktan.
Sa panig ng korporasyon, ang chairwoman ay humirang ng bagong direktor, si Park Ji-cho, at tahimik na nag-utos na wakasan si Soo-jong. Sa bahay, si Julian ay nagluluto para sa mga bakes at sila ay hindi gaanong humanga. Nagtatalo ang mga lalaki kung sino ang matutulog sa tabi niya at ang tatlo ay nagkampo sa sala na parang mga kasama sa silid sa kolehiyo. Sa tingin ni Soo-jong ay kaibig-ibig ito at palihim na nag-text sa kanya na magkita sa attic. Siya flexes tungkol sa kanyang computer builds. Tinutukso niya siya at nagtapos sila ng gabi sa pagbabasa ng manga ng magkasama. Kinaumagahan, nakita siya ni Julian at tanumpa na hindi na siya muling iiyak. Nakangiti siyang umalis, ngunit ang mga bagay ay nagbabago. Si Soo-jang ay inilipat sa tech department. Siya ang nagmamay-ari nito, gayunpaman, lantarang inamin na nililigawan niya si Julian at inayos ang kanyang bagong trabaho. Ang kanyang dating superior nakakagulat. Masama ang pakiramdam at inamin pa niya na ang hindi niya gusto kay Soo-jang ay nagmula sa selos sa kanyang etika sa trabaho. Sina Shinuan at Ha-jun ay may sariling kaguluhan na namumuo. Nagbalik ang dating ni Ha-jun kasama si Mrs. Seo na umaasa sa muling pagkikita, ngunit natapon ni Ha-jun ang tsaa. Niloko niya. Sinubukan siyang hampasin ni Mrs. Seo, ngunit na-sprain ang kanyang palso. Pinaalis ni Shina ng ex nang maglaon sa ospital, humingi ng paumanhin ang mga magulang ni Ha-jun sa pagsisi sa kanya at sinabi niyang nakikipag-date siya kay Shinwan. Agad na nagsisisi habang sinisimulan ng kanyang ina ang pagpaplano ng kasal. Samantala, nararamdaman ni Hua na may nangyayari kay Soo-jang kapag malabo siya sa kanyang araw. Sa wakas, hinarap siya ng chairwoman. Tumanggi si Soo-jang na umalis at sinabing karapat-dapat si Julian na bumalik. Sinabi niya sa chairwoman na walang kapalit na magtatrabaho ng kasing sipag o mamahalin ng kumpanya gaya ng kanyang apo. Sa kalaunan ay nahuli siya ni Hua na nakasuot ng uniforme ng technician at halatang nagagalit na tinitiis niya ang lahat ng ito para sa kanya. Ngunit isinara yon ni Soo-jang pababa. Ginagawa niya ito para sa sarili niya at dahil mahal niya ito. Nang gabing iyon, ibinaba ni Shinuan ng isang katawa-tawang halaga ng mga regalo sa Zulu. Nag-rumble siya tungkol sa seguridad at mga kamera na ginagawang hindi mapakali si Ha-jun. At sinabi niya sa kanya na itigil ang pag-aalala, ngunit tumanggi siya. Gusto niyang harapin ang lahat ng magkasama. Naglalakad siya palayo ng labis. Sa wakas, magsisimula na ang seremonya ng kasunduan sa negosyo ng renewal project. Tinawag ang chairwoman at si Huan ay pumasok na cool at composed. Muling ipinakilala ang sarili bilang bagong direktor. Sa pagpirma ng kasunduan sa negosyo sa lungsod ng Hana, natuklasan ni Julian na ang direktor na si Park Shik-hil ay hindi lamang makulimlim kundi konektado rin sa alkalde ng lungsod at hanggang tuhod sa pandaraya. Nagbanta si Hua na puputulan ng lahat maliban kung maglalaro ng bola si Lola. Pumayag siya ngunit itinapon ng isang kondisyon na dapat magtagumpay ang renewal project. Kung bumagsak ito, makukuha ni Soo-jang ang bot at kailangang kusang lumayo si Julian sa pamilya at sa kanyang mana. Walang pressure, di ba? Ngunit sina Huan at Soo-jang ay sumang-ayon na kumuha ng panganib at patunayan minsan at para sa lahat na siya ay karapat-dapat na maging tagapagmana. Bumalik sa trabaho, tuwang-tuwa ang team na makitang bumalik si Soo-jang. Si Huan ay halos kumikinang, ngunit hindi eksakto sa pagtatago ng kanyang pananabik. Lalong nagiging animated ang mga bagay kapag nalaman niyang magkakaroon ng pop-up event ng Pirate King sa muling pagbubukas. Sa tanghalian, ganap na sumengga ang lamig ni Huan. Hindi niya itinatago ang kanilang relasyon at isang maliit na PDA ang lumabas. Para pagtakpan ito, nagpanik siya at nauwi sa pagpapakain kay Deputy Yang na nahuli ng walang bantay. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Ang ilang katrabaho ay nagsimulang bamulong na ang buhay ni Soo-jong ay dapat na isang cakewalk ngayong nakikipag-date siya sa isang chibal. Sa una, pinipigilan niya ito, ngunit ang mga job ay unti-unting nagsisimulang sumakit. Nang maglaon, habang nagtatapos, pinasalamatan siya ni Julian sa pagpili sa Pirate King. Binuksan niya ang tungkol sa Towangi plushie, ang tanging natitira sa kanyang mga magulang. Biglang mas malaki ang ibig sabihin ng anime na yon. Sa ibang lugar, pinagmamasdan pa rin ni Shinuan si Ha-jun. She's also stuck in her own head, obviously missing him. Habang lumalakas ang pagpaplano, hinikayat ni Soo-jang si Julian na kumuha ng litrato kasama ang Pirate King creator. Sumama si Shinuan sa isang pulong at naabutan sila sa isa pang sandali ng PDA. Natutuwa siya kahit masakit ang panga niya. Si Huan ay nabigla dahil dito at tinutukso lang siya ni Shinuan. Maging si Chief Kwan ay nakikisaya. Na ikinagulat ni Julian sa kanyang bastos na katatawanan. Mamaya sa hapunan kasama sina Ha-jun, Julian at Soo-jang ay nalilito. Hindi man lang alam ni Ha-jun ang kalagayan ni Shines. Malungkot niyang ibinalita ang tungkol sa breakup na sinasabing iniwan siya ng kanyang ex na masyadong wasak para magtiwala muli. Magiliw na sinabi sa kanya ni Soo-jang na ang pagnanais na magtiwala kay Shinan ay pag-ibig. Samantala, masyadong ipinipilit ni Huan ang sarili at napansin ni Soo-jang. Hinayaan ni Kwan na mawala siya na nakipag-deal siya kay Lola at galit na galit si Soo-jang, ngunit hindi ito pinagsisihan ni Huan. Alam niya kung gaano kasakit ang gustong makita siya at hindi niya hinayaang matanggal siya sa trabaho pagkatapos ng lahat ng ginawa niya.
Bumalik kay Hudan, ang mga salita tungkol sa pagtitiwala ay umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Maging ang mga customer ay nagtatanong tungkol kay Shinwan at nagkomento kung gaano siya ka-sweet sa kanya, ngunit hindi nagtatagal ang good vibes. Ang CEO na si Kimi Jang mula sa Big Forest Mall ay sumubok sa pagsisikap na i-recruit si Sujang. Nagbabala siya na gaano man kahirap si Sujang, palaging iisipin ng mga tao na ang kanyang tagumpay ay dahil lamang kay Juyen. May sariling gulo si Juyen. Sinusubukan niyang pigilan ng isang bata sa pagbangga sa isang taong may mainit na sabaw, ngunit ang bata ay nahulog at umiyak. Full drama mode ang parents niya. Nag-viral ang isang maginhawang pinutol na video na nagpapakita lamang ng taglagas. Ipahiwatig ang kultura ng pagkansela. Nagsisimulang mag-back out ang mga performer, sponsor, maging ang mga may akda ng Pirate King 3 araw bago ang muling pagbubukas. Sa lahat ng nasa linya, nagpatawag si Juyan ng meeting at lumabas na ang Black Dragon talaga ang pinakamalaking sponsor ng Pirate King. Nakipagkita si Juyan sa may akda na naantig sa kanyang tunay na pagmamahal sa serye at nagtanong kung pinagbawalan niya si Juyan. Sa isang flashback, nakita natin na binisita na ni Sojang ang lumikha kanina at nagbigay ng parehong taos-pusong pananalita tungkol sa pagnanasa ni Juyen at nag-iwan ito ng marka. Sa kasalukuyan, pinasasalamatan ni Huan si Sojang. Pakiramdam niya ay isang pasanin, palaging nangangailangan ng tulong nito at nagpapahirap sa kanyang buhay. Ngunit tiniyak ni Sojang sa kanya na sila ay isang koponan at sila ay nakasandal sa isa't isa. Nang gabing iyon, natuklasan ni Huan na si Park Ji-chil ang nasa likod ng kampanyang paninirang puri. Nakita rin niya ang isang tawag mula sa CEO na si Mi-jang sa telepono ni Sujang at pinaghihinalaan niya na hindi ito nagkataon. Sa wakas ay bumalik ang mga bagay habang ang may akda ng Pirate King ay pampublikong sumusuporta kay Juyen at pumayag pa siyang i-host ang kanyang unang fan signing sa Korea. Sa dentista, naging wisdom tooth ang pananakit ng panga ni Shinuan. Sa kanyang paglabas, nagpakita si Hajan at humingi siya ng paumanhin na nagsasabing gusto niya itong makasama, ngunit natatakot siya. Inamin ni Shinua na gusto niya pa rin siya, ngunit nag-aalala na kapag lumagpas siya sa linya, itulak siya nito palayo. Malungkot siyang nagpa siya na hindi sila gagana at umalis. Ang araw ng muling pagbubukas ay isang napakalaking hit. Pampublikong pagmamayari ni Juyen ang kanyang fandom at galit na galit si Lola. Ngunit sinabi niya sa kanya na tapos na siyang magtago. Kung ang proyekto ay matagumpay, ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay panatilihin si Sujong. Sa halip, maaari niyang paalisin siya. Sa labas, tinambangan ng mga mamamahayag si Sujang tungkol sa kanyang relasyon. Pumasok si Huan at pinagtanggol siya. Samantala, nakikita ni Jibek ang saklaw at lahat ng tao sa bahay ay nagsimulang panunukso kay Sujang sa pag-aakalang umakyat siya sa hagdan ng may pagmamahal. Nagpapanggap siyang okay siya, pero nakikita siya ng kanyang ama. Right on cue, Miji texts her, binuhusan pa ng asin ang sugat. Sa isang tahimik na date sa gabi, naramdaman ni Huan na may mali at sinabi sa kanya na malaya siyang lumayo kung ito ay sobra. Si Sujang ay nananatiling tahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay maraming sinasabi. Si Julian ay hindi sinasadyang nakinig habang nag-uusap ang team tungkol sa kung paano sinusubukan ng Big Forest Mall na akitin si Sujang papunta sa kanilang branch sa US, ngunit ang mood ay naging maasim kapag ibinalita nila ang mga chismis na siya ay nauna sa pamamagitan ng pagtulog sa taas na malinaw na nagpapabigat sa kanya. Fast forward, sinabi ni Julian kay Sujong na dapat siyang pumunta sa Big Forest kung gusto niya. Ang katotohanan na ito ay sa US at maaaring siya ay pupunta para sa kabutihan ay hindi mukhang face sa kanya. Naiintindihan ni Sujong na naiinis siya dahil umaarte siya na parang wala siyang pakialam. Sinimulan niyang ibigay sa kanya ang malamig na balikat at multo siya. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, si Shinuan ay nasa kanyang damdamin at si Juyan ay nagbigay sa kanya ng ilang malupit na katapatan na tinawag si Hajan na matapang at si Shinuan ay isang duwag para sa pagpiyansa. Na napakasakit. Maya-maya, naiwan si Juyen na nagkakamot ng ulo habang iniisip ni Deputy Yang kung may nagawa ba siyang mali. Nakipag-check-in si Juyen kay Chief Kwan na binigyan siya ng verbal smackdown. Ipinaliwanag niya kung saan nanggaling si Sujang, ngunit lalo lang siyang nalilito nito. Naisip niya na sabay silang pumunta sa States. Pagkatapos ay spiral ang mga bagay. Inalertuhan siya ni Suba na dinala ni Sujong ang lahat ng kanyang Black Dragon box sa kanyang lugar. Nagmamadali siyang umuwi, nagpanic, only to find his apartment decked out with all his childhood faves, manga, action figures, you name it. Gusto niya pala siyang sorpresahin. Kaya pala siya nagmulto. Gumawa pa siya ng pagkain na inspirasyon ng Pirate King. Kahit na pinaghalo niya ang asin at asukal, kinakain pa rin niya ito. Sa wakas, nag-usap sila at ibinagsak niya ang bomba na pinaplano niyang pumunta sa US kasama siya. Ngunit nagkaroon ng heart-to-heart si Sujang kay Hojin noong nakaraang gabi at nag-click ang mga bagay-bagay. Nagpasya siyang manatili. Hindi siya tumatakas dahil sa chismis, mayroon siyang mga taong mahal niya rito at mas magagandang bagay ang darating. Samantala, nalasing si Shinuan na tumawag kay Hojin at salamat sa isang hindi sinasadyang speakerphone moment, ipinagtapat na mahal niya siya at nagsisisi sa pagiging duwag. Sumigaw siya pabalik na mahal niya rin siya na pinalakpakan ng mga customer sa kanyang restaurant na nagdulot ng higit na kahihiyan. Kinabukasan, pinasalamatan niya ito sa pagpapatawad sa kanya at lahat sila ay nakangiti.
Sina Juan at Sujong ay bumisita sa mga libingan ng kanilang pamilya at nagkaroon ng malambot taos-pusong sandali. Ibinahagi niya kung gaano siya natatakot noon na mahuli siya ng lola. Sa pagsasalita tungkol sa lola, nakatagpo siya kay Chief Kwan at nagreklamo na sinasayang ni Juan ang kanyang potensyal. Ang pag-ibig, sabi niya, ay isang kahinaan. Mabilis itong pinatigil ni Kwan at sinabing ang pag-ibig ang nagpapalakas sa mga tao. Nakadaan na si Juyen sa impyerno at nananatili pa rin sa paligid. Sinabi niya kay Lola na angkinin ang kanyang kalungkutan at itigil ang paglalahad nito sa kanya. Samantala, may nag-leak ng tawag ni Shin Wan at Hajen na naging viral at dinagsa ng mga customer ang kanyang restaurant. Sa ibang lugar, nagpakita si Lola sa kanyang lugar at kinilig sa mga pagbabago. Nakita niya ang isang larawan ng pamilya at sa wakas ay nabasag ang yelo sa paligid ng kanyang puso. Nang pumasok si Jian, sa wakas ay nagkapayapa na sila. Humihingi siya ng tawad. Nasasaktan at sinaktan niya ang maling tao. Gabi na, pero nagpapasalamat siya sa kanya dahil nandyan siya palagi. Bumisita si Sujang kay Juyen at bagamat nakakabagbag damdamin pa rin ang kanilang nakaraan sa paglalaro. Tinapos nila ang kanilang kontrata habang ipinapaliwanag niya na hindi na niya kailangang itago at hindi na niya kailangan ng seguridad sa trabaho. Nang maglaon, sa isang session sa karaoke ng team, may pumili ng Confession, ang lumang proposal song ni Juyen mula 15 taon na ang nakakaraan. Ngunit agad itong binago ni Sujang, nahiya. Nagtatampo ito kay Juyen at nilunod niya ang kanyang nararamdaman sa mga rock ballad. Tumawa siya at inamin na hindi masyadong masama ang teenager na si Juyen. Habang pauwi, narinig niya ang mga voice memo nito tungkol sa kanya at iniwan niya ang isa sa kanya na sinasabing cool din siya. Samantala, si Sujang ay nagpapatuloy sa isang maliit na paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Dahil sa inspirasyon ni Juyen, sinubukan niyang hanapin ang kanyang bagay, nagsimula sa manga, at pinatay si Midra, sinubukan ng pagpinta at pagniniting, na uwi sa inis. Para pasayahin siya, nag-organisa si Juyen ng group picnic. Sa mga laro at kaguluhan sa kanayunan. Siya at si Sujang ay nahulog sa kanilang karaniwang kompetisyon. Sinabi ni Shinuan kay Haojin na kaya niyang panatilihin ang kanyang mga takot at hinala, ngunit sabay nilang buburahin ang mga ito. Pumayag siya at niyakap siya, tinatakan ng kanilang maliit na kasunduan. Kalaunan ay umalis si Shinuan kay Yung Song at nagpa siya na maging kasosyo sa negosyo ng mga Hodgins. Si Juan ay nahuhulog, ngunit mahal ni Shinuan ang buhay sa kusina. Si Mr. Beck ngayon ay isang lihim na shareholder ng Yung Song salamat sa ilang matalinong pagtitipid, ay gustong harapin si Lola, ngunit hinampes niya ito ng paumanhin. Si Juan ay sumali sa lupon, opisyal na tumuntong sa kanyang tungkulin. Mamaya, pupunta sila sa isang concert ng paboritong banda ni Juyen, ang Crackshot. Kinikilala sila ng lead singer mula sa tindahan ng sunglasses na ligaw. Sa pag-alis nila, inamin ni Sujong na tunay na masaya siya. Hindi naman siguro niya kailangan ng libangan, mga sandaling ganito lang. Si Sujong ay na-promote bilang pinuno ng seksyon, ngunit ang boss ng opisina ay nakakatakot na may higit pang mga chismis tungkol sa kanyang natutulog sa kanyang paraan. Sa wakas ay nagsalita ang isang babaeng superior, humingi ng paumanhin, at sinabing gusto niyang tumayo siya ng mas maaga tulad ng ginawa ni Sujang. Sa iba pang mga update, si Suban ay naging isang bumbero, at ang Bey ay nagdiwang. Pagkatapos ng date ng concert nila, hinanap ni Gian ang susi kwintas na tinanggihan niya lahat ng mga nakaraang taon. Habang papalabas, nakita nila ang isang mag-asawa sa high school na gumagawa ng isang pampublikong panukala. Nagtatawanan sila kung gaano sila kalaki. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ni Juyen ng isang tunay na kwintas, isang diamante, at tinanggap niya. Ang serye ay nagsasara na may isang montage ng mga ito na ganap na mga layunin ng mag-asawa. Sinasalamin ni Sujong na ang kapalaran ay anuman ang gawin nila at masaya siya na ang kanyang madilim na nakaraan ay humantong sa kanya sa pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, pindutin ang like button. At mag-subscribe para sa higit pa. I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at makita ka sa susunod.